Kamusta mga tol? Coach Tim ng Gilas at Coach Chot ng Gilas. Ano ba yung malaking pagkakaiba niyang dalawang yan? Triangle offense versus dribble drive offense. Sabay tirahin na natin yan. Pero bago yan, atsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game. Yung Gilas natin mga tol, no? Syempre, meron na naging iba't ibang coach yan. Dumaan kay Coach Chot ng 2014 World Cup. Tapos pumasok si Coach Tab. Tapos bumalik na naman si Coach Chot. At currently, ang coach nga ng Gilas natin ngayon, si Coach Tim Cone na. Ano ba talaga yung pagkakaiba ni Coach Chot at ni Coach Tim? O, say-say natin ha. Una mga tol, dati ang mga players ng Gilas, gumagawa palagi si Coach Chot ng players pool, diba? Kung saan pwede siyang kumuha ng mga players kada merong competition at normally mga 18 to 20 players yun. So nangyari dati mga tol ganito eh. Iba't ibang players palagi yung ginagamit ni Coach Chot. Kada competition iba-iba eh. Syempre para makita niya kung sino ba yung magugustuhan niya sa mga players na yun, diba? At mabigyan niya ng chance lahat ng players na nasa pool na magpakitang Gilas para makakuha sila sa Gilas. Kaya yun, sangkatutak na competition na sinalihan ng Gilas eh, no? Mula sa mga practice o kaya mga tune-up games o minsan sa Jones Cups, masali rin sila eh. Iba't ibang players palagi yung makakita mo eh. While kabaligtaran naman kay Coach Tim eh, nung ginawa niya, ora mismo binanggit niya kagad, eto ang final 12 ng Gilas ko ha. As in walang pool ha, 12 lang ha. At kapag dumarating yung mga pagkakataon, nakulang yung mga players ng Gilas kasi injured yung player, diba? Tsaka lang siya bumupunot ng ibang players na temporary lang na pamalit sa injured na player. Teka lang tol, paano naman yun? Hindi ba unfair yun para doon sa temporary lang gagamitin? Actually, hindi yun unfair mga tol. Kung titignan mo kasi yan on a positive note, ibig sabihin nun, ikaw ang next in line sa listahan ni Coach Tim, diba? Kung tumanda na o kaya humina na yung player o kaya injured talaga, hindi makakalaro, ano ibig sabihin nun? Di ikaw na yung permanent sa lineup ni Coach Tim. Ganun yun, hindi yun unfair. Hoy, like mo, ano na? Sarap na naman manood din. Nakakalimutan na mag-like eh, no? Mag-like ka na! So ano ba mga pros and cons ng mga ganyan? Kay Coach Chot mga tol, no? Hindi obligado yung ibang players na mag-practice kasi ang dami naman players sa pool eh. Kay Coach Tim, obligado talaga mag-practice yung mga players kasi kayo yung permanente sa pool, diba? Unless na lang kung injured ka. Pero yung malaking pagkakaiba talaga doon mga tol, alam niyo ba yung term natin na nagkakaamuyan na yung mga players? Kasi diba, dahil paiba-iba ang players ni Coach Chot, yung tinatawag natin nagkakaamuyan na kaya team chemistry, diba? Mas matagal talaga mabubuo yung ganun kasi iba't ibang player yung kakapi mo eh. Kaya naalala niyo ba, ano sinasabi palagi ni Coach Chot? Kulang kami sa practice, maiksi masyado eh. Bakit ganun? Kasi nga, paiba-iba yung players eh. Palaging bago eh. Palaging kailangan mo malaman ano may gagawin mong pwesto, ano may gagawin mong play, sino yung mga makakasabay mo sa loob, hindi mo alam eh. While kay Coach Tim mga tol, kahit na tingin ko halos pares lang naman yung haba ng practice ni Coach Chot eh, no? Hindi mo talaga maririnig na ay, kulang kami sa practice ngayon eh. Bakit ganun? Kayo di naman kasi magkakampi, diba? Anong sistema gagamitin nyo? Ganun na naman eh. Sino kasabay mo sa loob? Ganun din, sila din. So parang refresher na lang ang nangyayari kay Coach Tim. Sandaling practice lang, kuha na kagad ulit yung sistema eh. So anong isang malaking epekto niyang ganyan? Yung sistema ginagamit ni Coach Chot mga tol, diba? Dribble drive offense yun eh. Merong free will, bahala ka, style NBA kadalasan eh. Pick and roll sa ibabaw, tapos nakatambay na iba sa 3 points, ganyan no? O kaya mag-isolation sila, aatake sila, tapos ipapasa mo kapag sukul ka na. Siya naman aatake. Ganun ang dribble drive offense mga tol. Panoorin niyo yung Boston Celtics, ang galing nila sa ganun, diba? Kasi naman, puro score naman yung mga yun eh. O yan, parang ganyan, tingnan mo, si Clarkson yung baba ng bola, diba? Tapos aatake na kagad siya, solo niya, okay na talaga yung ganyan sa dribble drive offense, pwede yan. So ang ginawa pa actually ni Coach Chot dyan mga tol, ang ginawa niya, si Clarkson na yung pinagbababa niya ng bola, tapos i-screen na siya, okay, mag-isolation siya, diba? Habang yung tatlo, ganyan, nakatambay sa mga corners at sa loob for spacing, style NBA talaga eh. Tapos kapag sukul ka na, edi ipasa mo sa iba at siya naman naka-atake. O yan pa, ganyan, tingnan mo, binababa niya, diba? Tapos hindi siya naka-atake, tapos ibinalik agad sa kanya. Ayan tambay-tambay na lang yung iba. Panoorin nyo si Clarkson, paano siya atake, ganun. Pero actually mga tol kung iisipin nating mabuti, message talaga yan para kay Coach Chot. Kasi kailan lang ba nila nakakasama sa practice si Clarkson? Maximum 2 weeks before competition eh. So message talaga, dribble drive offense kasi style NBA talaga yun eh. Madali lang yung mapipick up ni Clarkson kahit sandaling practice lang. At saka syempre NBA player kasi si Clarkson, diba? So siguro nasa isip ni Coach Chot, ay i-maximize ko na lang yung skills ni Clarkson, gamitin ko siya ng gamitin kasi angat siya sa ibang players eh. Kasi nga NBA player siya eh. At nag-work na yung dating ganung style niya, diba? Kay Kuya Andre Blatch. So why not, diba? Gawin din niya kay Clarkson yung ganun. Ang ayaw ko lang talaga sa ganitong style, nanonood na lang ibang players natin kay Clarkson eh, nakatunga nga lang eh. Wala kang makikitang gumagalaw na ibang players. Si Clarkson na lang, puro si Clarkson na lang, puro si Clarkson, puro si Clarkson. Si Clarkson lang magaling eh, puro si Clarkson eh. Ayaw ko na, puro si Clarkson lang eh. The point na ganito, magpapasahan kayo ng walang kakwenta-kwenta sa gilid, pero ang target nyo talaga, maipasa kay Clarkson ng bola, ganyan no? Pero syempre, yung depensa mga tol, alam nilang ganun yung gagawin nyo, kaya ang ginagawa nila, dinodouble team nila palagi si Clarkson na ganyan no? Nice pass naman, layup yan. So maraming beses nakita natin, diba? Kinukuyog talaga palagi si Clarkson ng depensa. No, ipinasa, mutik na nga matapon ng sabaw. So bakit ganyan ang depensa ha? Kasi nga, alam nila, ang focus ng opensa natin na kay Clarkson palagi eh. Kaso, ang problema natin dyan, dahil dribble drive offense nga to, diba? Bahala ka
mag-isip kung paano didiskarte niya, paano malulusutan yan. O yan, tinan mo, walang kumakat. Nanonood lang talaga silang lahat. Ayun, ipinasa, tapo ng sabaw. So kung ikaw ang coach ng kalaban, anong gagawin mo? Eh di syempre, dali, diba? I-double mo palagi yung focus na opensa. Ayun si Clarkson ngayon para ipasa niya sa iba. O ayan nga, tinan niya, kakababa pa lang ni Clarkson, diba? Double team na kagad ang Lebanon eh. Wala namang kasing play na gagawin yung Gilas kapag ipinasa na ni Clarkson yung bola sa iba. So good news na kagad sa kalaban yung ganun. Pero syempre, dahil dino-double team madala si Clarkson, diba? Malaki chance, ma-open din yung ibang players tulad yan. Papa do it for Treasure! Pero kung naalala nyo, no World Cup, I'm sure nakita nyo rin, diba? Ang dami rin ginawang 4-shot talaga ni Clarkson. Yung ganyan opersado eh. Tsaka yung Gilas natin, diba? Dahil nga bihira nila nakapractice si Clarkson, minsan ang tingin ko talaga, parang na-starstruck sila no? Parang gusto nila palagi, ipasa na lang palagi kay Clarkson yung bola eh. Yung bang parang style ng import sa PBA, naalala nyo ba? Pagawin mo na malaking import, kasama mo, 30 points per game yun. Parang ganun ginagawa nila eh. So ang focus na opensa ng Gilas noon kay Coach Chot, kay Clarkson lang talaga. Pag maganda ang nilaro ni Clarkson, pwede talagang manalo ang Gilas. Pero kapag pangit, 100% sure, talo ang Gilas. At yan yung malaking pagkakaiba naman kay Coach Tim no? Ang sistemang ginagamit kasi ni Coach Tim, triangle offense naman. Requires triangle offense na kumat ka o kaya umiscreen ka pagkatapos may pasa yung bola eh. Tulad niya, tingnan mo, wala nag-dribble, diba? Pasa-pasa lang sila. Pero nakakakuha pa rin naman sila ng mga open shot. Ayan, for Treasure! So yung Gilas natin ngayon, kung hindi nyo napansin, kasi nga triangle open sila, puro short passes lang ang ginagawa nila. Pasa lang ng pasa ng ganyan. Ayan, easy 2 points na nga O ayan, tinan nyo, isa, dalawa, tatlong pasa. Walang dribble kahit isa no? Pero kapag binalikan mo, pagkapasa, galaw. Pasa, galaw na naman. Tapos screen na sa weak side, diba? Ayan, nalibre na nga, portrait. Tukab naman yan. So ang triangle offense mga tol, nagpo-promote talaga yan ng mga galaw ng mga tao. O ayan, favorite nila yan no, pinch post play Ayun, tinira na nga Justin Bama Revival, patay ka dyan. Hindi yung kagaya kanina, diba? Kapag ipinasa nila kay Clarkson yung bola, siya na bahala, sila mag-isa eh. Dito mga tol, kapag ipinasa nila kay Justin Bama Revival yung bola, tulad yan, ayan, kumakat na kagad si Scotty Tuhati nice pass, stay up yan. At dito mga tol hindi si Justin Bama Revival ang sentro ng opensa, hindi siya Iba't ibang tao, lahat sila eh. Tulad niya, tingnan mo nakipanungkit sa poste ang bola, diba? Pero again, gumagalaw na naman yung ibang tao sa weak side habang umaatake naman ngayon si Panungkit. Yan mga tol, importante talaga yung ganyan eh. Para yung mga nasa weak side defense, diba? Hindi sila makatulong kay Panungkit. Pinuwersa na nga ni Panungkit pabanda yan. Pero to be fair mga tol meron din naman mga pagkakataon na nag-isolation din naman si Justin Bama Revival. Pero hindi ka naman maiinis no? Hindi mo sabi, puro na lang isolation ginagawa nyo. Wala ba kayong ibang alam na play? Puro isolation lang. Hindi ganun no? Lalong-lalo na kapag mga after ng mga timeout, diba? At kailangan na ng puntos ng Gilas. Hindi nyo ba napansin? Ang ginagawa nila palagi, ibinibigay nila palagi kay Justin Bama Revival yung bola, diba? Yan, full counted pa nga. Kasi mga tol, most of the time, gumagalaw talaga ang bola. Konti, nag-dribble, diba? Gumagalaw, mga tao. Ang ending, nagmumukha talaga tayo isang team na maganda yung pasahan. Nice pass, so layup, yan. At hindi talaga si Justin Bama Revival ang sentro ng opensa, Kumbaga, parang pantay-pantay lang silang lahat dito Iba't ibang tao talaga yung makikita mo, nakaka-atake. O yan, ganyan nga kahit kapag nasa poste yung bola, diba? Akalain mo talaga aatake na yung nasa poste, pero hindi Nag-i-screen sila palagi sa weak side, tapos pwede pa ikikot na ganyan. Ayan na nga, portrait, patay ka dyan. At yung mga sentro natin, diba? Hindi lang taga-screen yung role nila ngayon. Kaya ang ganda talaga ng lalaro ni Panungkit dito. Gamit na gamit talaga siya ni Coach Tim sa Gilas Ilang pagkakataon nga nakita natin, diba? Nakakadiskarte palagi si Panungkit, tapos napapasahan pa niya si Pasador na ganyan sa ilalim. Nice pass Kaya nung laban nila sa Gilas mga tol, 25 assists ang nagawa ng Gilas doon. Laban naman sa Hong Kong, 24 assists naman ang Gilas. At kung ikukumpara natin yan sa laban sa Gilas ni Coach Chot, laban sa China, 18 assists lang ang Gilas. Laban naman sa Angola, 17 assists lang ang Gilas kasi nga puro isolation malamang sabihin nyo naman, diba? Tol, iba naman ang World Cup kasi sa qualifiers. Paano naman yung New Zealand? Ang lakas-lakas niyan. Ngayon lang nanalo ang Gilas sa New Zealand simula nung nakalaban natin sila sa FIBA So ayun mga tol, ang tanong natin ano ba talaga ang mas maganda? Si Coach Chot at dribble drive offense ba niya? O si Coach Tim at triangle offense niya? Kung ako tatanungin mga tol ang honest sa sagot ko talaga dyan, parehas lang namang okay yan Depende siyempre sa situation. Ang pagkakaiba lang talaga dyan, yung plano na ginawa nilang dalawa. Sigurado ko ba dyan, tol? Yung plano lang? Oo nga. Ito tanong ko sa'yo kunwari si Coach Tim yung gawin mong coach, tapos si Clarkson yung import, tapos 2 weeks practice lang before World Cup Kaya ba ni Clarkson matutunan ng triangle offense at maging komportable siya sa mga kakapin niya in 2 weeks time lang? Di kapag ganon, diba? Mas okay syempre, dribble drive offense na lang ni Coach Chot para kay Clarkson kasi nga, konti lang yung oras
Ang triangle offense kasi ni Coach Tim gumagana yan ngayon kasi nga tama yung ginawa nilang plano. Simulat sa pool pa lang, same system, same players. So kahit konti na lang ginagawa nilang practice ngayon, parang refresher na lang talaga ang nangyayari. Kaya gumagana. Pero kay Coach Shot kasi noon, iba't iba yung players, maiksi yung practice. So kapag ganoon, talagang papakabayaanin nila si Clarkson eh. Kaya wag nyo sisihin ng sistema mga tol ha. Ang sisihin nyo talaga yung plano at kung sino yung nagplano. Ibigay mo kay Coach Chot yung kagaya na kay Coach Tim ngayon, same players, tapos available palagi si Clarkson sa practice. Ano mangyayari? E di syempre, mas gagana talaga yung dribble drive offense niya. Pero kung ang tanong nyo sa akin mga tol, ano ba talaga ang mas bagay sa Gilas ngayon? Syempre, ang sagot ko dyan, yung kay Coach Tim talaga. Kasi unang-una mga tol, no? Kung skills at players lang ang pag-uusapan ha, for sure, lamang talaga sa atin yung mga kalaban natin, ng mga powerhouse sa teams, diba? Hindi mo talaga sila tatalunin ng mga one-on-one lang o kaya puro isolation lang kasi nga mas malalakas at mas malalaki sila kaysa sa atin eh. So paano mo sila ngayon matatalo? Ayan, kagaya na ginagawa ng Gilas ngayon, teamwork talaga ang susi dyan. Yun na talaga ang paraan eh. Gawin mong 5-on-5 ang laro, wag 1-on-1 lang. At yun mismo yung pinopromote nga ng triangle offense ni Coach Tim, diba? 5 talaga kayong aatake, hindi isa lang aatake at manonood na lang yung iba, hindi ganun eh. Kasi ang problema doon, kapag umasa ka sa isang player lang, kunwari si Clarkson lang, diba? Syempre, pag maganda yung nilaro ni Clarkson, pwede talaga kayong manalo, pero paano naman gaganda ng laro nun? Sa kanya talaga nakapokus yung depensa kasi alam na kalaban, siya yung sentro ng opensa nyo. Kaya mahirap talaga gawin yung ganun. O bahal na kayo mitindi kung ano ba pinagsasabi ko rito. O ano pang himagas, mag-like kayo, mga hitar step aside.